Hey guys, what's up? My name is Shanwin, and today pag-usapan nga natin itong naging reaction ni Attorney Claire Castro sa naging problema ni Aura at ang panghihimasok ni Raffy Tulfo. Itong very video ni Attorney Claire, sobra siyang educational. Hindi lang po para sa akin na nag-aaral ng batas, but of course, to many of you out there. I just realized na itong gawain ni Raffy Tulfo, calling different government agency and requesting for information is basically um, the most underrated data privacy breach na lagi niyang ginagawa. As you all know, ang data privacy po ay since 2012. So it has been placed long before pa siya napunta at nag-umpisa dyan sa RTIA. Now, yung mga sinabi dito ni Attorney Claire, nag-raise siya ng several questions sa akin. Number one, ayon nga kay Attorney Claire, na-violate ni Raffy Tulfo ang PNP memorandum tungkol sa pag-share ng information or pag-divulge ng information sa mga unauthorized personnel, no? Mga parties not involved in in any complaint or case. Number two, yung undue influence ni Raffy Tulfo rito na mamaya babasahin natin under sa RA 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yan, babasahin natin kung ano nga ba ang mga corrupt practices na ginagawa ni Raffy Tulfo. And lastly, definitely yung panghihimasok ni Raffy Tulfo sa mga kaso ng mga tao, lalong-lalo na kung meron na pong mga blatter complaint, no, na wala siyang karapatan or wala siyang dapat access doon, not unless requested by a third party through a letter or court order. Yan. Pakinggan muna natin guys si Attorney Claire at napakaganda ng kanyang mga examples at saka explanations dito. Magandang araw. Nandito po tayo ngayon sa Batas with Attorney Claire. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang kadugtong po doon sa tanong sa akin tungkol sa naging kaso po ni Aura Briguela na dinugtong po yung video o yung naganap na pakikipag-usap ni Senator Raffy Tulfo na di umano'y sinupalpal niya ang Chief of Police na Makati Police Station na si Police Colonel Edward Cotillo. Nung itinanong po sa akin ito sa usapang batas sa RMN DZXL 558 sa aming programa, nung unang itinanong po sa akin ito ay hindi ko pa po napanood yung video ng RTIA at hindi ko pa rin po napanood yung video na kinasangkutan po itong si Aura Briguela. Kaya minabuti ko pong panoorin yung mga video para po maibigay ko sa inyo yung tamang explanation ng naaayon sa batas kung tama ba o mali yung pakikipag-usap po ni Senator Raffy Tulfo kay Chief of Police Edward Cotillo. Unahin po natin yung una kong nadinig sa video kung saan sinasabi na sila ay nanghihingi ng update because tinag sila ng mga netizens about the incident si Chief of Police, no, Edward Cotillo, para alamin yung update nung pangyayari tungkol kay Aura Briguela. Marami po yung nag-comment ngayon sa YouTube at nangihingi po sana ng update patungkol po sa kaso po na ito. Kumuha lang po sana tayo ng update sa nangyaring insidente sa artistang si Aura Briguela sa Poblacion Makati, nangyari po noong June 29. Bandang alas 5 po ng madaling araw. At nasa linya na po natin ngayon si Police Corporal Edward Cotillo, ang Chief of Police po ng Makati PNP. Okay. Colonel Edward, sir, magandang hapon. Po, sir. Magandang hapon din po, sir. So, ang ibig sabihin nito, kung netizens lang ang nagtag sa kanila, lumalabas na hindi naman si Aura Briguela ang nag-request sa RTIA ng tulong para makakuha ng update sa Makati Police Station. Ang tanong natin, pwede bang humingi ang sinuman ng update tungkol sa criminal records or any information patungkol sa naging kaso ng isang tao na hindi naman siya involved? Halimbawa dito sa kasong ito, ang sinasabi ng RTIA,
tinag sila ng mga netizens. So yung netizens na to, hindi naman ito si Aura Briguela. So ito bang mga netizens na to na parang nagre-request ng update? Kailangan ba silang bigyan ng update ng Makati Police Station? Lumalabas kasi dito, kung netizens lang ang humihingi, mukhang hindi si Aura Briguela ang nag-request at tumawag sa RTIA upang humingi ng update mula sa Makati Police Station. Lumalabas din naman na parang wala namang special power of attorney na pinirma nitong si Aura Briguela pabor sa RTIA para makialam sa kanyang kaso. At mukhang hindi naman lawyer ng RTIA ang humahawak sa naging kaso ni Aura Briguela. So, kung hindi naman si Aura Briguela ang tumawag sa kanila at humingi ng tulong, at hindi naman sila authorized representative ni Aura, ano ang karapatan ng RTIA na humingi ng update mula sa Makati Police Station? So ano ngayon yung purpose ng RTIA para humingi ng update? Kung hindi naman sila binibigyan ng authorization ni Aura Briguela. Sa kasong ito, ang real party in interest ay si Aura Briguela. So ano bang ibig sabihin ng real party in interest? Real party in interest is a party who stands to be benefited or injured by the judgment in the suit or the party entitled to the avails of the suit. Ang ibig sabihin, sila yung taong involved na maaaring mabigyan ng benepisyo o maaaring magkaroon ng danyos. So, sa madalit salita, ang RTIA ay hindi real party in interest para kumuha ng update ng kaso tungkol kay Aura Briguela. Muli, ang tanong natin, maaari bang kumuha ang sinuman ng update patungkol sa criminal records or any information patungkol sa kaso ng isang tao? Lumalabas na kung hindi real party in interest ang RTIA at wala silang special power of attorney, hindi rin naman obligasyon na magbigay ng update ang Makati Police Station. Meron kasing Memorandum Circular 2020-037 ang PNP patungkol dito. Ito yung tungkol sa Police Blotter and SIRAS Information Access. Ano ang sinasabi rito? Patungkol ito sa pagrespeto sa right to privacy ng isang tao, especially kung ito ay involved sa isang criminal case. You know what? I really think, no, talking to Attorney Claire, kasi 2020 lang to eh. Yung mga previous program po kasi Attorney Claire ni Raffy Tulfo, kung ano man yung ginagawa niya ngayon dyan, ginagawa niya na po yan sa kanyang mga previous episodes ng Raffy Tulfo. So, siguro nakita ng PNP na ito nga yung ginagawa, hindi lang siguro ni Raffy Tulfo, but heavily siya ang kilalang gumagawa niyan. So, naglagay na ng ganitong circular. However, hindi ko rin naman maintindihan bakit, no, hindi ito nasusunod. Na kanilang iniimbestigahan. Ang memorandum circular na ito ay kaugnay na rin sa Data Privacy Act of 2012. Kaya nakasaad dito na ang maaari lamang kumuha ng information at magkaroon ng access sa anumang data patungkol sa kaso ay ang real party in interest. Maliban lang kung may court order. So dito, sa ginawang pagtatanong ng RTIA tungkol sa update, wala naman silang court order. Kung sila man ay matatawag na requesting party, hindi basta ito nadadala sa pagtawag lang. May mga guidelines bago bigyan ng access ang requesting party sa mga records ng kaso involving another person. Ano ba yung requesting party? Requesting party is a person or organization who is not a data subject, who applies for an access or copy of an information. So lumalabas dito, dahil humingi sila ng update, requesting party sila. Requesting party ang RTIA. Pero ano ang dapat gawin ng RTIA upang magkaroon sila ng access at malaman ng update sa kaso ni Aura
Brigela. Maraming dapat na isumite bago ka makakuha ng access sa records ng isang tao. Ang isa sa mga requirements ay indicate in a request a brief description of the information being requested and the reason and purpose for requesting such information. Absence of required information may be a ground for the denial of the request. So ilalagay mo kung ano yung purpose mo. So, dapat mong ilagay kung ano yung purpose mo sa paghingi ng update, no? Mula kay Chief of Police. Kailangan pa nga magsumite ng 2 valid IDs bago ka magkaroon ng access. Pero dito ba, may binigay ba silang written request? May binigay ba silang purpose? May binigay ba silang 2 valid IDs? Wala naman. So, anong ginamit nila para makakuha ng update kay Chief of Police? Tawag lang, di ba? Tawag lang ng RTIA. So, lumalabas tuloy dito na si Chief of Police dahil sa pag-accommodate niya kay Senator Raffy Tulfo, bina-violate ni Chief of Police ang Memorandum Circular 2020-037. At dahil nag-request itong si Senator Raffy Tulfo na hindi mahindian ni Chief of Police, hindi ba parang naging dahilan si Senator Raffy Tulfo na mag-violate si Chief of Police ng kautusan ng PNP? Na ibinulgar niya kung ano ang update at mga facts na nangyari tungkol sa kaso ni Aura Brigela. Tandaan nyo na sa memorandum circular nito, kahit nga blatter, hindi ito pwedeng basta-basta ma-access nino man, kahit mga taga-media. Yan ang nakasaad sa memorandum circular 2020-037. Police blatter and serious entries contain personal information of complainants, victims, and suspects under the Data Privacy Act of 2012. The same shall not be divulged to anyone unless they are among the real party interest or there is an order from the court. So, sa madalit salita, yung mga netizens na humihingi ng update, no, sa tulong ng RTIA, wala kayong concern sa kaso o wala kayong pakialam sa kaso base sa mata ng batas. Alam nyo, no, dahil dito sa dinidiscuss ni Attorney Claire, lalong mamamatay ang negosyo ni Raffy Tulfo. Dahil dapat, no, yung mga tao na inireklamo na meron ng mga kaso or meron ng mga, what do you call that, meron ng mga complaint, eh hindi nila dapat yan dinidiscuss. Now, the question is, saan pwedeng mag-file? Ito ba ay isang administratibo, Attorney Claire, or isang kriminal na kaso, no? Between Raffy Tulfo and PNP Chief of Makati? Saan sila dapat? So wala kayong karapatan magtanong sa Makati Police Station sa pamamagitan lamang ng tawag ng RTIA. When in fact, Ice is so effective that it can be a better alternative than Botox. However, ice cubes can be a bit hard to use. ilabag yun sa memorandum circular nila. Kaya hindi naman siya obligadong sagutin at magbigay ng update. Ito nga ay nagbabiolate pa ng Data Privacy Act. More so, sundin yung mga suhestyon ng RTIA o ni Senator Raffy Tulfo. Okay guys, while we are at this part of the video, let's talk about the anti-graft and grab practices under Republic Act 1319. No? Medyo lakayan natin guys para mas lalo nyo ma-appreciate yung details. Okay. So, definition of terms muna tayo para maintindihan natin kung kanino to applied. Directly, let's go to public officers. Includes elective and appointed officials and employees, permanent or temporary, whether in the classified or unclassified or exempt service involving compensation, even nominal, from the government as defined in the preceding subparagraph.
So, sa statement of the policy, it is the policy of the Philippine government in line with the principles that a public office is a public trust to repress certain acts of public officers and private persons alike which constitute graft or corrupt practices or which may lead thereto. Alam mo guys, ang graft and corruption po kasi, it's not all about money. No? Hindi lang yun puro pera. Pumapasok din po dito yung influence ng tao, ng opisina niya, at ng posisyon niya sa gobyerno. So, let's go to section 3. Okay, marami nag-a-apply dito kay Raffy Tulfo, yun lang ang babasahin natin. Under section 3, corrupt practices of public officers in addition to acts or omissions of public officers already penalized by existing laws, the following constitute corrupt practices of any public officer and hereby declared to be unlawful. Letter A, persuading, inducing, or influencing another public officer to perform an act constituting a violation of rules and regulations duly promulgated by competent authority or an offense in connection with the official duties of the latter, or allowing himself to be persuaded, induced, or influenced to commit such violation or offense. Okay? So, one very good example, kung papanoorin nyo yung part ng Aura issue sa Raffy Tulfo in Action, wherein ini-influence ni Raffy Tulfo yung ating police officer. Okay? Meron pa rin ditong isa, directly, letter C, directly or indirectly requesting or receiving any gift, present or any pecuniary or material benefit. Well, basically, hindi naman to. Hindi rin di. Causing, letter E, causing any undue injury to any party, including the government, or giving any private party any unwarranted benefits, advantage, or preferences in the discharge of his official, administrative, or judicial functions through manifest partial, evident bad faith, and gross inexcusable negligence. This provision shall apply to officer and employees of office, government corporation charged with a grant. Not so much, hindi naman yan. Hindi rin G, hindi rin H, directly naman. Okay, ito yung letter I. Directly or indirectly becoming interested for personal gain or having a material interest in any transaction or act requiring the approval. Hindi naman board, panel, or group. So basically the netizens, of which he is a member and which exercises discretion in such approval, even if he votes against the same and does not participate in the action of the board, committee, panel, or group. Hindi naman. Hindi. Pwedeng I, partially, because yung panghihimasok ni Raffy Tulfo sa mga issue na wala naman siyang kinalaman for the heck of RTIA. Pero parang mas nag-a-apply ito sa mga corporation. Interest for personal gain shall be presumed against those public officers responsible for the approval of manifestly unlawful, unequitable, or illegal transactions or acts by the board, panel, or group to which they belong. Letter K, divulging valuable information of a confidential character acquired by his office or by him on account of his official position to an authorized person, or releasing such information in advance of its authorized release date. K, partially yes, pero mas mabigat yung letter A. Persuading and inducing or influencing another public officer. So that's the biggest question. Na-violate din po ba ni Raffy Tulfo under subparagraph A, no, section 3 A ng corrupt practices? Persuading, inducing, or influencing another public officer to perform an act
constituting a violation of rules and regulation duly promulgated by a competent authority. Yeah. So, hopefully masagot tayo ni Attorney Claire tungkol dyan kung may na-violate nga si Raffy Tulfo under Section 3A. So, balik na tayo kay Attorney. Considering na walang alam si Senator Raffy Tulfo sa pangyayari doon sa insidente. At sana sa susunod, alamin niyo yung batas, ano yung mga polisiya, bago mag-utos at bago sundin yung utos. Actually, Attorney Claire, no, one of the funniest part dito sa episode ni Raffy Tulfo is nung tinawagan niya pa si Attorney Garrett. Di ba? Ang layo-layo ng pagsasalita ni Attorney Claire at saka paano magsalita si Attorney Garrett. So, yun yung biggest disappointment ko kay Attorney Garrett eh. Kasi sa pagkakaalam ko, yan yung pinagmamalaki ni Raffy Tulfo. Tuwing dinidemoralize niya si Attorney Libayan. Na ito nga daw si Attorney Garrett, graduate daw ng Ateneo. Kaya tanong ko ganyan na pala ngayon ganyan na pala ngayon mag-isip ang mga lawyers ng Ateneo. Which is, ang layo-layo sa mga kakilala ko na Ateneo graduate. Kitang-kita niyo naman kay Attorney Claire, no? Napakalayo, di ba? At bago mag-yes sir, so anong purpose ng mga netizens? Kung totoong mga netizens na nagtag sa RTIA. Unless kusa ng RTIA lamang. Well, tayo na sasagot din kay Attorney Claire. Sa history po, Attorney Claire ng RTIA, madalas naman talaga na tinatag si Raffy Tulfo in action dyan. I'll gonna give that to RTIA. Dahil lang dun sa Raffy Tulfo brand of justice. Yun lang yun. Cut the process, undue influence, diba? Pamamahiya. Lalo na ngayon, diba? Senator siya. Nakita ko nga yung isang video ni Attorney Libayan. I haven't seen the video. I'm about to. Ayun, hindi nga daw nag-sorry si Raffy Tulfo sa kanyang pinagsasabi. Dahil nung nirelease nga yung CCTV, 360 degree, no, lumabas yung totoo. Kaya I'm challenging those people na sinasabi nila na meron daw acts of lasciviousness. Ilabas niyo yung tao, hayaan niyo siya mag-file ng reklamo niya. At pag nag-under oath na po siya at nagsinungaling siya, patong-patong din na kaso ang aabutin niya. No? Yun din yung one of the biggest question that I have Bakit hindi nagsasalita si Aura? Maybe because he knows na meron mga CCTV. So whatever it is, nasasabihin niya pa will add damage lang. So anong purpose? Magkaroon lang ng pagmamarites? Dahil hindi naman talaga sila concerned doon sa kaso? Dahil hindi sila party in interest? Hindi sila involved na tao doon sa kasuhan. Doon sa rambulan. Hindi sila interested party doon. Pagmamarites lang ba? Kasi pa sa video, yari kay Aura Briguela, na nagsasabi na yung kabilang partido ang siya nag-commit ng acts of lasciviousness, yung panghihipo doon sa kasamahan ni Aura. Pero mapapansin doon sa video, na parang nag-grab lang sila ng post ng isang nangangalang Simpor Zyla. So, kung itong nag-post na to, siya ba personally ang nag-ulat sa RTIA ng pangyayari tungkol sa alleged acts of lasciviousness? Kung itong Simpor Zyla na to ang nag-report sa kanila, bakit kaya hindi nila ito tinawagan upang kasabay nilang kausap or kumbaga nandun sa panel, kausap si Chief of Police? Or at least, itong Simpor Zyla na to ay nandoon sa studio upang siyang magpaliwanag ng pangyayari. Bakit nag-grab lang sila ng post? So, totoo ba na may nag-ulat sa kanila personally o nag-grab lang sila ng post
ng isang tao? At isa pa, alam ba nila yung identity nung nag-post na to? Ano ang kinalaman niya? Sino siya? Personal identity niya? Para maging credible naman yung kwento ng RTIA tungkol sa alleged acts of lasciviousness. Ito pa, guys, no. One thing lang din na sobrang nakakatawa sa senaryo na to. Buti pa ang Facebook, Twitter, no. Nauna pa silang nakaalam at nauna pa silang nakatanggap ng pseudo-reklamo laban dun sa guy na ng hipo daw o ng manyak, whatever you wanna call it. Or sa legal terms nga, we consider it as act of lasciviousness. Pero walang blatter, walang reklamo, walang kahit ano. Whether sa police or sa NBI or even sa barangay. Walang ganun, guys. 'Di ba? So mas lalo mo ba dapat paniwalaan yung ganun sa level ni Raffy Tulfo bilang isang senador. Which by the way, no, kasama dun sa video nga, nag-text daw sa kanya si Manny Pacquiao na nag-o-offer ng tulong, no, dun sa mga nabastos. Ako, hindi ko rin naman maanohan si Manny Pacquiao. Bakit? Kasi naniwala lang din sila sa kwento. Imagine niyo kung gaano karami yung sinungaling para lang pagtakpan ng isang tao na mismong gumawa ng mali, na siya yung gumawa ng mali. So ang tanong ko, saan nila nakuha yung mga kwento na to? Ang sabi niya, di ba dapat maging patas? Kung nadinig nila or nakuha nila sa post yung kwento ng isang kasamahan daw ni Ora Briguela, ba't kaya hindi nila tinanong yung kabilang party? Yung alleged victim na lalaki. Di ba dapat pantay? Ang gusto nga nila, Attorney Claire, makulong din. Makulong din yung side ng mga nag-complainant. Paano ikukulong yung complainant kung wala namang complaint laban sa kanya? Parang sinasabi ni Raffy Tulfo, dapat motu proprio, dapat on its own mag-act ang PNP na ikulong ang mga to kahit wala naman reklamo, which is over and over. Hindi trinay eh. Sinabi talaga nitong Chief of Police ng PNP sa Makati na paano nila ikukulong ang isang tao kung wala namang reklamo. At hindi naman lahat ng reklamo dapat ikulong. 'Di ba? Kasi ang tanong kaagad anong krimen ang ginawa ng mga taong to? 'Di ba? Kahit alam natin na mayroon din physical injury ginawa tong mga to dahil nakipagsuntukan na rin eh. Pero wala eh. Dapat tinawagan din nila para madinig din nila yung buong kwento. Or at least, inuna nila sanang pumunta doon sa establishmento. Nagtanong kung ano ang nangyari. Total may ibang mga witnesses. May bouncer, may ibang mga tao naka-witness, may mga... Anyway, guys, you can just continue. Go visit Attorney Claire's YouTube page, no, account. I-ano niyo na rin, i-subscribe niyo na rin siya dahil marami talaga kayo matututunan. Same as with Attorney Libayan. Here's my take on this one. No? Yung gawain ni Raffy Tulfo before, now mas lalo naging malinaw sa atin na maraming violation ang ginagawa, especially with data privacy, with PNP circular memo, mga PNP memo nila, circular. What else? Mga batas, lalo-lalo na ngayon na si Raffy Tulfo isang senador. So mag-a-apply na sa kanya yung mga batas gaya ng RA 3019. So yun, hintayin natin kay Attorney Claire kung which is tatanungin ko rin yun sa page niya later on kung may na-violate ba si Raffy Tulfo under sa anti-graft and corrupt practices? What else? Hanggang ngayon, wala naman tayo naririnig, no? Wala namang official statement galing kay Aura. And paulit-ulit na rin nating sinasabi na siguro kaya hindi siya nagre-release ng statement dahil alam niya sa sarili niya kung magsasalita pa siya, it is more bad than good.
Hindi rin makakasave ng kanyang reputation as it is sirang-sira na by now. And doon sa mga kaibigan niya, come forward, no? Mag-file kayo ng mga kaso, mag-file kayo ng mga complaint laban dito sa sinasabi niyo. Yun lang. Ngayon pa lang, alam na alam niyo na walang papanig sa inyo ng mga boss and waiter kasi alam nila kung ano talaga yung nangyari. It's your words against them. Plus the CCTV. No? Again, Attorney Claire, maraming salamat sa paglilinaw na to. Magkakaroon pa to ng part 2 and definitely mas juicy at informative ang magiging laman ng iyong video. Guys, thank you for watching. Again, please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin. Magkikita tayo sa susunod na video. Bye guys!